Amen. Praise the Lord at sa oras na ito tayo na po idarako na sa pinakamalagang bahagi ng programa na usahan ng pagkikinig at pag-aaral po ng banal na salita natin malapay noon. Kaya po binibigay ang pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluyan. Amen. Purihin po ang ating pinakamamala Panginoon. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At nagpapaabot din po ko mga minamahal ng pagbati sa lahat ng mga minamahal po natin mga kapatid sa ating pinakamamala Panginoon. Sa lahat po ng mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng naabot po ng ating pong banal na programa, mga naman sa iba't ibang panig ng mundo na naroon ng mga mananampalataya na naglilingkod sa Diyos, sa lahat po ng mga minamahal nating mga webcast viewers. At nagpapaabot din po kong dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, magandang gabi po. At patuloy po nating inaalala ang mga di malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At higit sa lahat, ibinibigay natin ang pinakamataas na pagsamba, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati para sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi maminamahal tayo po makiisa sa panalangin upang minsan pa ay magimala po ang ating pinakamamahal na Panginoon, lalo na po sa mga may sakit na sumasabay, mga minamahal sa ating pong banal na programa sa gabing ito. Tayo po manalangin mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Malapang na minsan pa kami humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, pagkakasala. Patawarin mo po kami, linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo po kaming karapat dapat magdala ng banal at sagradong salita sa ganang amin. Wala po kaming magagawa. Malapang nun, pahiran mo po ang aming mga labi ng iyong banal na kamay upang maging makabuluhan at maging pagpapala sa mga minamahal po namin na mga nakikinig at nanonood sa gabing ito. Abutin mo po sila. Malapang nabigyan mo sila ng pananampalataya upang makakilos ang dakilang kapangyarihan at aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Kaya hindi mamin na malbuksan natin ating pambungad at talata dito sa Mateo Kapitulo 5 talatang 43 hanggang 48. Dito po sa aklat ng Mateo Kabanatay 5 talatay 43 hanggang 48. Sabi dito sa 43, narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapuputan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. 45, upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. 46, sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti? Ganti na inyong kakamtin. Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? 47, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hentil? 48, kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong Ama sa kalangitan na sakdal. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating what God expect to every believers. Ano bang inaasahan ng ating dakilang Diyos, na ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng mga mananampalataya? Alam niyo mga minamahal, dalawa lang po ang uri ng tao sa mundo. Yung mananampalataya at hindi po mananampalataya. Ang mananampalataya, mga minamahal, ito po yung naglilingkod sa Diyos sa pamagitan po ng banal na salita ng Diyos, sa pamagitan ng Word of God. Ang basehan ng kanyang paglilingkod ay nasa banal na kasulatan, kung ano ang sinasabi ng kung ano ang katotohanan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Yan po mga minamahal, mga tunay na believer, tunay na mananampalataya. At kapag ang isang tao po ay naging mananampalataya, mga minamahal, hindi na po tayo kinakailangan sumunod sa ating sarili. Tayo po ang maging dapat tagasunod ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi nga ng banal na kasulatan, ye are not your own, we bought with a price. Binili tayo ng malaking halaga, hindi na tayo may-ari ng ating sarili. Kaya nga mga minamahal, ang mga tunay na mananampalataya,
siya'y sumusunod na lang sa kalooban ng Diyos at hindi na siya nasusunod sa kanyang sarili. Ibinigay na natin ang ating buhay sa Diyos, dapat naman maminamahal na hindi na tayo masunod sa ating pong mga sarili. Kaya dito po maminamahal, makikita nyo po, malalaman po natin mga minamahal, yung ano ba ang inaasahan ng Diyos sa mga tunay na mga mananampalataya. Dito po sabi, let us know for expectation for God to every believers. Ito po una-una maminamahal, nabasa po natin sa mga talata. Sabi ng Banal na Kasulatan, dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, idalangin niyo mga nagsisiusig. Upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, nagpapaulan sa mga ganap at hindi mga ganap. Kung kayo iibig lamang sa mga nagsisiibig sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil o ng mga maniningil ng buwis? Kung ang kapatid mo lamang ang iyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kaya sabi, maminamahal, ito po ay sabi, tayo po, maminamahal, ang unang inihingi sa atin ay benevolence. Benevolence, ibig sabihin yung kabutihan. Kailangan makita sa atin yung kabutihan. Kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kadakila ang Diyos na hindi nagtatangi ng tao, sabi, nagpapaulan sa masama at nagpapaulan sa mabuti. Nagpapasikat ng araw sa mabuti at nagpapasikat ng araw sa masama. Sa madaling salita, hindi siya namimili. Hindi siya maminamahal namimili ng gagawa niya ng mabuti. Kaya nga, ito po ang unang hiningi sa atin, benevolence. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, ibigin mo ang iyong kaaway. Ipadalangin ang mga nagsisiusig sa atin, mga minamahal. Kung paano ang ating mahal na Panginoon ay nagpapasikat ng araw sa mga masama at sa mabuti, nagpapaulan sa mabuti at masama. Gayon din, mga minamahal, tayo po ay inaasahan ng Diyos na tayo po ay gumawa ng mabuti. Yes. Ang pinakatatak ng ating pagiging Kristiyano, ang saligan ng ating pagiging tunay na Kristiyano, maminamahal, ay yung tinatawag na benevolence. Sabi rito, kung tayo po iniligtas ng Diyos sa pananampalataya, inaasahan niya, maminamahal pala, pagkatapos mong maligtas, tayo po, mga minamahal, ay gagawa ng mabuti. Sabi, tayo po'y tinatakan sa paggawa ng mabuti. Basahin po natin, idagdag sandali natin ang Philippians chapter 2 verse 9 and 10. Philippians 2:9-10. Dito po hindi, Efeso 2:19 pala. Dito po sa aklat ng Efeso, kabanatang 2, 9 at 10. Sabi dito sa Efeso, kabanatang 2, talatay 9 at 10. Sa 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. 8. Sa 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Sa 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Amen. Maminamahal, sinabi ng Banal na Kasulatan na sapagkat tayo po'y iniligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya upang wag po tayo magmapuri. Pero pagkatapos na ikaw ay maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, sinabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay inaasahan sa mga mabubuting gawa. Sapagkat tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos sa mga, sabi dito, inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Inaasahan ng ating mahal na Panginoon, naman ang pagkatapos mong maligtas sa biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, inaasahan niya, maminamahal, na magbubunga ito ng mabubuting gawa. Sabi nga ng Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya inaasahan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 15, upang mapatahimik natin, mga minamahal, ang mga taong masasama, ay tayo po, mga minamahal, ay makita po yung mabubuting gawa sa atin. Sabi nga ng Banal na Kasulatan, James chapter 2 verse 22, sabi na sa pamagitan ng ating mga gawa, nagiging sakdal ang ating pananampalataya.
Nagiging sakdal ang ating pananampalataya sa pamagitan ng mga gawa. Sabi, by works was faith was made perfect. Sa pamagitan ng ating mga gawa, nagiging sakdal yung ating mga pananampalataya. Pero pag hindi po tayo walang kalakip na mabuting gawa ang pananampalataya natin, ikinalulungkot ko, mga minamahal, hindi pa po tayo ligtas sapagkat, mga minamahal, ang ating pananampalataya ay patay. Kaya hindi buksan natin sandali yung aking binasa, yung binanggit kong unang talata. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 2, talatay 15. Sabi dito ng Pedro 2:15, sabi po dito, sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mga mabuti ay inyong mapatahimik ang mga kamangmangan ng mga taong palalo. Amen. Amen. Sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kamangmangan ng mga palalo. Kasi kung hindi po makikita sa atin ang tinatawag na kabutihan bilang mga anak ng Diyos, mga minamahal, baka talunin pa tayo sa kabutihan ng hindi mananampalataya. Aba, nabaligtad na. Yung mga hindi mananampalataya, kahit paimbabaw, kahit pakitang tao, nakagagawa sila ng mabuti. Nakakatulong sila sa kapwa kahit hindi sila mananampalataya. Lalo na po tayo mga mananampalataya sapagkat ang sagisag, maminamal na ating pananampalataya ay yung ating mabubuting gawa. Tinatakan tayo ng Diyos sa pamagitan ng mabuting gawa. Kaya nga, maminamahal, kung tayo po ay walang bunga ng mabubuting gawa, ikinalulungkot ko, patay ang ating pananampalataya at ito'y hindi makapagliligtas. Kaya ang unang hinihingi ng ating mahal ng benevolence, kabutihan, inaasahan niya, maminamal na tayo po'y magiging mabuti sapagkat siyang kalooban ng Diyos na dahil sa paggawa ng mabuti, mapatahimik natin ang kamangmangan ng mga palalo. Kaya sunggaban natin ang pagkakataon na makagawa ng mabuti. Sabi ng Galatia chapter 6 verse 10, sunggaban natin ang paggawa ng mabuti, lalong-lalo na sa mga kasambahay natin sa pananampalataya, sapagkat ang kabutihan na yan, mga minamahal, sabi ng Biblia, ay sumusunod sa atin. Lahat ng ginagawa natin ay sumusunod sa atin. At pangalawa, maminamahal, gaya na nabanggit po natin, maminamahal, pangalawa ay perfection. Sinabi kanina sa nabasa natin, balikan natin ng Mateo 5:48. Dito po sa aklat ng Mateo 5, kabanataya 48. Sabi po dito sa 48, kayo nga ay magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Amen. Amen. Kayo nga ay magpakasakdal gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Kaya nga, maminamal ang pagiging sakdal sa harapan ng Diyos, hindi yung halos hindi na tayo mga minamal talagang magagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais. Yung halos pati langaw, hindi na tayo makapatay. Ang ibig sabihin, maminamal ng tinatawag na perfection, yung gaya, mga minamal, maging katulad tayo ng katangian ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, nagpapaulan siya sa mabuti at masama. Nagpapasikat ng araw sa mabuti at masama. Sa madaling salita, hindi niya ginagantihan ng masama ang mga gumagawa ng masama. Kaya niyang gumawa ng mabuti kahit sa masama. Yun ang tinatawag na perfection, maminamahal. Sinabi ng nabasa po natin dito sa Mateo 5 talatang 43 hanggang 48, nabasa po natin kanina, maminamahal. Sabi po rito, nung tayo po'y nasa ilalim ng batas ng tinatawag na dispensation of law, ibigin mo ang iyong kapwa, ang iyong kapatid, pero kasuklaman mo ang iyong kaaway. Doon pinapatay ang mga kaaway noon, ang mga non-believer, ang mga hindi mananampalataya, yung mga Gentiles, pinapatay ng mga mananampalataya. Nililipol ng mga Kristiyano noon, ng mga anak ng Diyos noon. Nililipol kasi yun ang batas. Sabi, maminamahal, dati ang batas ay ibigin mo ang iyong kapwa mananampalataya, ibigin mo ang iyong kapwa Israelita doon nung panahon noon, at sabi, kasuklaman mo ang mga masasama. Pero ngayon, sinabi ng ating pinakamamahal ang Panginoon, maminamahal, ibigin mo ang iyong kaaway. Kapuotan mo, ibigin mo ang iyong kapwa, kapuotan mo ang iyong sabi, ngayon mga minamahal, idalangin mo ang sa'yo nagsisiusig.
idalangin mo at ibigin mo ang iyong kaaway. Yes. Noon pa yun, maminamal, yung batas na kapuotan mo yung kaaway. Noon pa yun, pero ngayon, maminamal, diyan ka magiging perpekto sa harapan ng Diyos. Pag nagawa mong ibigin ang iyong kaaway, maminamal, wala ng pinakasakdal sa harapan ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, maminamal, ang tinatawag na kasakdalan ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Yes. Yan po, maminamal. Kaya nga, sabi ng Hebrews chapter 6 verse 1, tumigil na tayo sa mga pasimulang aral. Pero magpatuloy po tayo sa kasakdalan. Maminamahal, tumigil na tayo sa pakikinig ng mga simulaing aral. Sabi kaya, tumigil na tayo sa pagsasalita sa mga simulaing aral ni Kristo. Pero tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Let us go on unto perfection. Let us go on unto perfection. Huwag tayong stagnant sa paglilingkod sa Diyos na hanggang ngayon, matagal na tayo naglilingkod sa Diyos. Ang alam pa rin natin, pagpapatong ng kamay, pagpapagaling na may sakit, ang alam pa rin natin, maminamal, ay yung pong bautismo, pagpapalayas ng demonyo. Ang alam pa lang natin, mga minamal, ay tungkol sa repentance, tungkol sa miracles. Ngayon, maminamahal, sabi ng Biblia, magsimula na tayong lumakad sa kasakdalan. Let us go on unto perfection. Sabi ng Hebrews 6, verse 1. Basahin natin talata. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talatay 1. Kaya tayo'y tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Amen. Yan po mga binabanggit dito, mga minamahal, na mga simulaing araw gaya ng bautismo, gaya ng pagsisisi, gaya ng pagpapagaling, pagpapatong ng kamay. Yan po yung mga basic lang yan. Pero sabi, let us go on unto perfection. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Magpatuloy tayo sa kasakdalan. Huwag tayong stagnant. Na dati na tayong mananampalataya, bumilang na tayo ng taon, dekada na, maminamahal, 2 dekada na, 1 dekada na, 3 dekada na tayo, pero ang alam pa rin natin yung repentance, healing, miracles, blessing. Pero yung tungkol sa perfection, maminamahal, stagnant tayo, hindi pa natin nasusunod ang buong kabanalan, ang buong tinatawag, maminamahal na perfection. Yung sabi, without peace and holiness, no one can see the Lord. Ang nakalulungkot, gaya ng sinabi ng Galatia, Kapitulo 3, talatang 1, maminamahal. Ang mga taga-Galatia, sabi po rito, maminamahal, nagpasimula sa kasakdalan, pero nagpakasakdal sa laman. Kung kailan tumagal sa paglilingkod sa Diyos, naging karnal. Sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito sa Galatians chapter 3, basahin natin verse 1. Dito po sa aklat ng Galatia, Kabanatang 3 ang talatay 1. O mga mangmang na taga-Galatia, sino ang mga nagsigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Sa 3. Dito sa 3, nagpakamangmang na baga kayong nagpasimula sa espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. Amen. Nagpasimula sa espiritu pero nagpakasakdal sa laman. Ibig sabihin, naging stagnant. Hanggang ngayon, dekada nang naglilingkod sa Diyos, ang alam pa rin sa kalooban ng Diyos about repentance, about healing, about miracles, about blessing. Sabi, tayo tumigil na sa mga pasimulaing aral. Sabi ko, kundi magpagtuloy tayo sa kasakdalan. Let us go on unto perfection. Dapat masunod po natin yung totally holiness. Sabi ng Biblia, without peace and holiness, no one can see the Lord. Ang mga mananampalataya, lalo na bumilang ka na ng taon, maminamahal, dapat namumuhay ka na ng kabanalan. Mahaba na ang buhok mo kung ikaw ay babae. Yes. Kung ikaw ay lalaki, maminamahal, dapat hindi ka nagpapahaba ng buhok. Yan po'y kasama, bahagi sa kabanalan. Dapat ang mga mananampalataya ay simple. Simplicity. Wala po tayong mga kularete sa muka. Wala po tayong mga magagandang alahas.
Nasa 1 Timothy chapter 2 verse 9, ng ating kaininan, maminamal ay makita, mawala po sa atin ang tinatawag na vanity, vain in glory. Yung pride, vanity in glory. Sabi rito yung walang kabuluhan tinatawag na kapalaluan. Sabi rito, basahin po natin. Dito 1 po Timothy 2 verse 9. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, kabanatang 2, ang talatay 9. Sabi ito, gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Amen. Dito sa 1 Corinthians 11:14 up to 15, yung babae dapat may mamahabang buhok. Bumilang ka na ng dekada hanggang ngayon, ang buhok mo hanggang balikat pa rin. Dapat, mga minamahal, ang pinakabelo natin na pantakip, hindi po yung ginagawa ng mga madre na naglalagay sila ng tela sa ulo nila. Ang buhok ang ibinibigay ng Diyos na pantakip bilang, mga minamahal, pagpapakumbaba at paggalang. Yan po ang ibig sabihin ng belo. Yan ay pagpapasakop. Ang ibig sabihin yan ay submission. Basahin po natin, idagdag natin sandali. 1 Corinthians 11 verse 14 up to 15. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians, kabanatang 11, talatay 14 at 15. Hindi baga ang katagalan din ng ang pagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok, ang lalaki ay mahali sa kanya? 15. Datapat kung ang babae ay may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya, sapagat ang buhok sa kanya ay ibinigay na pangtakip. Amen. Ang buhok ang ibinibigay ng Diyos ng pantakip, hindi belo. At ang ibig sabihin, mga minamahal, ng mahabang buhok, ito yung submission. Yan po yung humility. Sabi, hindi baga katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Amen. At ang sabi ng 15, dapat kung ang babae naman ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok ang ibinibigay na pantakip bilang tanda ng tinatawag na submission. Nakalulungkot sa mga ibang mananampalataya, dekada ng Kristiyano, ang mga babae hanggang bewang pa rin, hanggang balikat pa rin, maminamalang buhok. Dapat po hanggang bewang na yan. Amen. Ang mga lalaki, minsan baligtad, kung sino pa yung mananampalatayang lalaki, siya naman ang may mahabang buhok. Ang katwiran nila, bakit si Kristo mahaba ang buhok? Bakit? Nakita mo na ba si Kristo? Iba ang itsura ni Kristo noon at iba ang itsura ng mahal na Panginoon ngayon. Yes. Sabi ng 2 Corinthians 5:16, hindi na siya gayon. At walang nakakita sa itsura ng mahal na Panginoon. Yung nakikita nating imahen na may mahabang buhok ang lalaki, kala natin yan si Kristo. Walang camera noon. Yan po yung mga modelo lamang po. Mga minamahal ni Leonardo da Vinci. Mga modelo, maminamal na gumanap sa mga pelikula ng mga patungkol sa ating mahal na Panginoong Kristo. Pero sabi ng 2 Corinthians 5:16, hindi na ganun ang mahal na Panginoon. Kung nakita man siya ng mga alagad noon sa ganung anyo, hindi na po siya ganun ngayon, sabi rito. 2 Corinthians 5:16. Dito po sa aklat ng ikalawang taga-Korinto, kabanata 5, talatay 16. Kaya nga, mula ngayon ay hindi namin makikilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon, hindi na namin nakikilala siyang gayon. Amen. Kung nakilala man ng mga alagad noon, si Kristo ayon sa laman, nakita nila, nakausap nila, nakasalamuhan nila, pero ngayon ay hindi na siya ganon. Amen. Siya po'y meron ng tinatawag na glorified body. Siya po ay meron na pong tinatawag na immortal body. At ang talagang kalagayan niya ay espiritu. Yes. Sapagat ang Diyos ay espiritu. At ang Diyos ay napakalaki. Kung gusto niya lamang maminamal na makapiling ang tao, magmanifest siya bilang kalaki rin ng tao. Pero ang Diyos po'y napakalaki. Amen. Napakalaki. Nagaanyo lang siyang sinlaki ng tao, maminamal pag gusto niyang makapiling o magpakita siya sa tao. Pero ang Diyos ay napakalaki. Ang buong mundo sa Kanya ay sinlaki lamang ng bola. Ang Diyos ay napakalaki.
Tandaan po natin, kaya sabi ng mga alagad noon, sabi ni Apostol Pablo, bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon ay hindi na namin nakikilala siyang gayon. Yeah. Hindi na ganoon ang mahal ng Panginoon. Kaya nga, huwag kayong maniwala na mahaba ang buhok ng mahal ng Panginoon, kaya gagayahin ng mga kalalakihan. Ang mga kababaihan ang dapat may mahabang buhok sapagkat ito'y tanda ng pagpapasakop. Tanda ito, minamahal, ng pagpapakumbaba, humility. Yan po ang pinaka-magiging kaluwalhatian natin, hindi yung mga mahalagang hiyas, hindi yung mga kwintas, hindi yung mga hikaw, hindi po yung mga mahalagang hiyas. Sabi ng 1 Peter 3, verse 1, basahin natin. Dito po sa aklat ng 1 Peter, chapter 3, verse 3 pala, verse 3. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 3, ang talatay 3. Sabi dito, na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Amen. Yan ang tinatawag na perfection, maminamahal. Yan ang inihingi ng ating pinakamamahal na Panginoon. At isa pa po sa pagiging perfecto, sabi rito, control of tongue. Control ng ating mga dila, ng ating mga sinasabi. Sabi ng James, chapter 3, verse 1 and 2. Basahin po natin, maminamahal. Dito po sa aklat ng James, chapter 2. 3. Dito 3, po, 1 and 2. Dito po sa aklat po ng Santiago, kabanatang 3, talatay 1 hanggang 2. Sa 1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo itatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sa 2, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Amen. Control tongue. Sabi ng Biblia, kasama po yan sa tinatawag na pagiging sakdal. Sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay natitisod, kung ang sino man ang hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal ang ganun. Taong sakdal ang ganun. Kaya nga, minamahal, sabi nga ng Mateo 12, talatang 36 and 37, sapagkat sa pamagitan ng iyong salita ay ahatulang ka, at sa pamagitan ng iyong mga salita ay magiging banal ka. Kaya control tongue, maminamahal, kontrolin natin. Sabi nga ng Biblia, ye, oo kung oo, hindi kung hindi. Huwag na nating dagdagan na mamatay man ako, masumpain man ako. Wala na, wag na nating dagdagan. Kasi kung dadagdagan natin yan, mga minamahal, sabi po ng banal ng slatan, ito po ang magbubunsod sa atin ng kasalanan, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin papagkasalain ang ating katawan sa pamagitan po, mga minamahal, ng ating mga sinasabi. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, anong dahilan, mga minamahal, what is the basis of God's expectation? Ano yung basihan ng Diyos? Bakit, mga minamahal, inaasahan niya sa atin? Sabi ng Biblia, mga minamahal, by the mercy of God. By the mercy of God. Alang-alang sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Yes. Ang sabi dito sa Roma, Kapitulo 12, talatang 1, sabi rito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kahabagan ng Diyos? Kinahabagan na lamang tayo. Amen. Tayo po, maminamahal, ay dapat naparusahan na. Kinahabagan na lang tayo ng Diyos. Sabi ng Roma, Kapitulo 11, talatang 32, ikinulong tayo sa kasuwayan upang maipakita ang kanyang habag sa lahat. Yun ang ibig sabihin ng kahabagan. By the mercy of God, sabi rito, that ye present your bodies a living sacrifice. Yan po ang pinakabasihan ng Diyos. Bakit inaasahan niyang sundin natin ang mga nabanggit kanina? Benevolence, good works, sabi perfection, holiness, control of tongue. Yan po ang ina-expect niya sa atin. Kaya ang basihan nito ay ang Roma Kapitulo 12, alang-alang sa kahabagan ng Diyos.
At dahil, sabi ng Biblia, dahil sa pagkatubos niya sa atin, tinubos tayo ng malaking halaga. Sabi, ye are not your own. Hindi na kayo, maminamahal, ang may-ari ng inyong sarili. Basahin natin ang uling talata, 1 Corinthians 6:19 and 20. Dito po sa aklat ng 1 Corinthians, unang Korinto, kabanatang 6, ang talatay 19 at 20. Sabi dito, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Sa 20, sapagat kayo binili sa halaga, luwalatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Amen. Yan po ang basihan, maminamahal. Hindi na tayo ang may-ari ng sarili natin. Ha? Binili tayo ng malaking halaga. Sabi, ye are not your own. You bought with a price. Binili kayo ng malagang dugo ng mahal na Panginoon. Hindi ng ginto, hindi ng pilak. Sabi, sapagat kayo binili sa malaking halaga, luwalatian nga nyo ng inyong katawan, ang Diyos. Yes. Yan po, maminamahal ang basihan ng Diyos. Kung hindi tayo, maminamahal susunod sa kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ha? Sa huling araw, sabi ng mga Panginoon, sasabihin nila, Panginoon, nagsalita ako ng iba't ibang wika. Napupuspos ka. Panginoon, ako'y nagpalayas ng demonyo. Meron kang gift. Ha? Meron kang gift ng exorcism. Kaya mong magpalayas ng mga masamang espiritu. Ha? Panginoon, kami nagpagaling ng mga karamdaman. Naranasan mo ang meron kang gift of healing. Napapanalangin mo ang mga may sakit, gumagaling, pero hindi mo sinusunod ito, maminamahal. Sabi ng Biblia, hindi ko kayo nakikilala, kayong mapagawa ng katampalasanan. Kaya nga sa gabing ito, maminamahal, bago bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon, lumapit po kayo sa Diyos. Maminamahal, kinakailangan natin bilang mga tunay na mananampalataya, ay tayo po ang susunod sa mahal na Panginoon, hindi maminamahal ang Diyos ang pasusunurin natin sa atin. Kaya sa gabing ito, habang napapakinggan